meron palang lactation na tinatawag. You just need po to find the one that works best for you. Hindi madaling magkasakit yung bata pag breast milk ang iniinom. Hi amazing parents! Welcome sa inyong go-to lively discussions tungkol sa cloth diapers, parenting, and the beautiful dance of couple relationship. Uploading po tayo ng episodes every Friday night. I'm your host, Mommy Eds, and tonight, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa pagpapatuyo ng cloth diapers at mamaya sa parent stories, pakinggan ang ilang tips para sa mga breastfeeding mamas natin dyan. Huwag kalimutang mag-comment at i-share ang episode na ito at baka ikaw na ang manalo ng voucher. Mamimili po kami sa comments at i-announce po natin sa susunod na episode. This is the Diaper Diaries and Parent Stories. Find your favorite cozy spot and let's jump right in. Diaper Diaries. Drying cloth diapers. Hey there, amazing parents! Welcome to another episode of Diaper Diaries, the podcast segment where we celebrate the art of parenting one cloth diaper at a time. And tonight, I'm here to share some tips and tricks sa pagpapatuyo ng cloth diapers. Sa mga listeners and viewers po natin dyan, i-share nyo naman sa comment section kung ano ang pinaka-effective way para sa inyo. So, let's start with the basics. Ang golden rule sa pagpapatuyo ng mga sinampay, lalo na sa mga tropical countries katulad ng Pinas, ay ang pagpapaaraw. Sunlight is your best friend in drying cloth diapers effectively and naturally. Kasi ang UV rays po not only can kill bacteria, nakakatulong din po ito sa pagtatanggal ng mga stains para maging fresh and clean ang inyong cloth diapers. Kaya mas maganda pag maglalaba po tayo ng cloth diaper, hanggat maaari ay paarawan po natin. Isampay sa labas para maarawan. Few hours lang po hindi po ilang days. Basta natuyo na po, pwede na pong kunin. Tapos, gumamit po tayo ng mga hanger na may maraming mga sipit para maka-save po tayo ng space sa sampayan. So, pwede nyo pong isipit yung mga diapers and yung mga inserts. Mommy Eds, paano naman pag di nakipag-cooperate ang weather? Don't panic. May backup plan po tayo dyan. Kapag umulan or talagang rainy season na, makakatulong po sa atin yung meron tayong drying rack sa loob ng bahay. Or kung wala tayong drying rack, pwedeng maglagay na lang po kayo ng sampayan. Yan, yung clothesline, yung tali, ganyan. Pwede po kayo maglagay ng ganun sa loob ng inyong mga bahay. Tapos, ilalagay po natin siya doon sa may malapit sa bintana or basta merong magandang ventilation. Yung iba, tinatapatan din nila ng electric fan. Pag isasampay po sa drying rack, pagtabi-tabihin ng mga diapers pero wag pagpapatung-patungin para maayos po ang pagkakatuyo. Pwede bang gumamit ng dryer, Mommy Eds? Sa inserts at soakers, dahil wala po silang waterproof, yes, pwede po kayong gumamit ng dryer basta nakaset po sa low heat. Pero sa mga diapers na may waterproof, hindi po pwede ang dryer na mayroong heater. Ang pwede lang po yung spinner or yung tumble dry. O kaya naman isampay na lang po diretso. Kasi makakasira po yung labis na init ng heater sa dryer sa mga may waterproof na diaper. Paano naman, Mommy Eds, kung nasa condo or nasa maliit na apartment? Yung bawal magsampay o kaya naman limited lang yung space. Kayang-kaya pa rin po yan. Pwedeng yung drying rack, maglagay po kayo sa loob ng bahay ninyo. Ngayon, kung maliit po yung space at kulang na yung drying rack sa mga isasampay, pwede po kayong maglagay ng tali, ng clothesline, yan, ng sampayan. Doon po sa loob ng inyong bahay. Mas maganda kung malapit sa bintana or sa well-ventilated area
para hindi po mag-molds. Tapos, pwede rin at makakatulong rin na wag na po tayong mag-ipon ng maraming labahin. Huwag masyadong itambak ang labahan, di ba? Para konti lang yung isasampay natin. Konti lang yung space na kailangan natin para magsampay. Sa mga nabanggit ko pong ways ng pagpapatuyo ng cloth diapers, you just need po to find the one that works best for you. Kasi may kanya-kanya po tayong sitwasyon. Basta ang importante po, kailangan mapatuyo po natin ng maayos yung mga diapers, inserts, or soakers para hindi po mag-aamoy kulob. At doon na nga nagtatapos ang ating diaper diaries, pero hindi pa po tapos ang ating gabi dahil susunod na ang parent stories. Parent Stories. A working mom's guide to breastfeeding success. Hi amazing parents! Welcome to another episode of Parent Stories where we celebrate the incredible journeys of parenthood. We are joined today by a very special guest. Not only is she a committed high school teacher but matatawag ko rin siyang super mom who manages to balance work and family life while nursing twins. Yes po, hindi lang isa, twins po ang pinapadede po ng ating guest ngayon. So welcome po, Mommy Minnie! Hello po! Hi, Mommy Eds. Thank you so much for inviting me here as your guest. I am very pleased to be your guest today. And before po yun, ibatiin muna natin yung mga viewers natin, no, Mino? Yes, shout out po. Shout out. Shout out sa mga viewers, sa mga followers ko sa page and dito sa account ko. Happy viewing. Sana may makuha kayo. Taga saan kami? Taga saan kami? Cebu po, may Cebu. Ayun, shout out po sa mga taga Cebu. Yan, hello po sa inyo. Sa Camotes Island. Baga siya. Yes. Nakita mo na? Nakita mo na yung lugar namin? Pictures. Nakapunta lang ako bandang South sa bandang South pa lang ako. Sa bandang hindi pa. South ng Cebu. Oo. North kasi kami. Falls, ganyan. Oo, hindi pa ako. Okay. Yun. Ayan, shout out po sa inyo. And thank you, Mommy, sa pagpapaunlak po sa amin na mag-guest po kayo dito sa ating podcast. Thank you po. Mommy, hindi na po natin patagalin, Mommy Minnie, yan. You're exclusively breastfeeding po yung twins mo ngayon, di ba? Can you share with our listeners and viewers a bit about your experience patungkol dyan sa pagbe-breastfeeding? Yes po. Actually, breastfeeding is still the same naman with breast pumping, no? Sabi nga ng isang lactation consultant na breast pumping is still breastfeeding. The difference lang is direct latch yung breastfeeding, tapos yung breast pumping is pump ang ginagamit para ma-express yung milk. So, since 4 na yung kids ko, from panganay, nagbe-breastfeed na talaga ako. Kaso nga, medyo kulang pa talaga ako noon, or hindi medyo kulang pa talaga sa knowledge about breastfeeding. Kaya hindi siya nagtagal. 2 months lang yata ako noon nakapag-breastfeed kasi gawa nung nalipasan ako ng gutom. Yun, nawala yung yung gatas ko. Unti-unti siyang nawala. Then, wala man akong wala pa akong knowledge noon paano mag-relactate. Meron pa lang relactation na tinatawag, no? Tapos, sa meron second... pa lang ganun, So, kahit na mawala yung milk mo, pwede pa siyang bumalik? Yes, pwede. Pag humina siya, pwede siya talaga. Pwede. Actually, ngayon, nagre-relactate ako. Pang second day ko ngayon ng relactation. Oo, tapos sa second baby ko naman, doon medyo may knowledge na ako about sa breastfeeding, pero hindi katulad sa ngayon. Na breastfeed ko siya almost a year. Like 9 months yata or 10 months.
Tapos, direct latch siya pag dito ako sa bahay. Pag sa work naman, dun ako nagpa-pump. Tapos, dito nga sa twins, dito na tayo sa twins, pang 9 months na nila ngayon. So, I'm very proud na for 7 months, breast milk yung iniinom nila. So for 2 months na mix ko sila kasi nga yung milk ko is hindi tulad nung sa panganay na madami kaagad. So kinocultivate ko pa siya, need ko pang mag-pump para lang dumami. Pero 'di ba pag dapat ang rule ng pag-breast pump is 6 weeks postpartum. Pero ako, ang ginawa ko, 4 days pa lang nagpa-pump na ako. Ganun ako kadesperadang. Talaga sila, i-pure breast milk. Tapos yun, yes, babe. Paano ka na-convince dito na dito sa twins mo this time, kakayanin mo na talaga? Kasi di ba dun sa nauna at sa pangalawa, parang, medyo tayo na, hindi ko kaya, hindi mag-work. Paano ka na-convince naman dito sa twins naman? For practical reasons, may kasi nga 'di ba dalawa sila. So pag formula, malaking gastos. Tapos iniisip ko talaga sa second baby ko pa lang, ang laking tipid talaga. Pag breastfeeding, pag breast milk ang iniinom nila. Tapos napansin ko rin na hindi siya sakitin. Yes. Hindi madaling magkasakit yung bata pag breast milk ang iniinom. Tapos yun, through the journey of my breast pumping, syempre may mga challenges talaga. Sa second baby ko, yun yung hindi ako marunong mag-preserve ng milk kapag nagta-travel. Hindi mo kasi maiiwasan, lalo na nasa isla kami. So tatawid pa kami ng dagat para makarating ng city. So yun, hindi ko alam nung time na yun paano ko siya i-preserve. Tapos, luckily ngayon na sa twins ko na at medyo nagre-research na din ako, nagsi-self-study. Kasi gustong-gusto ko talaga, passion and parang yung dedication ko na i-breastfeed or i-breast milk ko talaga sila. Tapos yun, nagre-research ako, on the second month, nagka-challenge. Bali yung nagkasugat yung dede ko sa gitna ng areola at saka ng nipple. So, grabe talaga. Kulang pa rin ako sa knowledge kasi nung sa second baby ko pa lang, hindi ko alam yung hospital grade na pump. Wala akong alam kasi yung gamit ko dati is yung generic lang na S12 wearable. Yun lang ang ginagamit ko. Tapos kontento na ako sa nakukuha kong milk. Nagkakastash ako. Tapos hindi ko na-anticipate yun na magkaiba pala sa sitwasyon ngayon kasi nga 'di ba dalawa sila. Yes. Oo, dalawa sila. Tapos kahit mga babae, ang lakas dumidimi. Ang lakas dumidimi. Pag nandito sa bahay, napipressure yung dede ko. Oo, tapos yun, nung almost 3 months na, mga 2 months, mga 6, ganun, 6 weeks, nag-decide ako, sinabi ko sa asawa ko na ano ba talaga, i-formula ba natin sila? Kasi nakita niyang nahihirapan ako eh. As in, masakit. Kahit may sugat, pinapump ko pa rin. Pinipilit ko. Oo. Tapos yun, nag-usap kami hanggang sa nag-come up sa decision na parang blessing in disguise din kasi na na-monetize ako kay Meta. Yes. Blessing in disguise kasi habang nasa stage ako ng pagre-research, nakita ko yung si Freestyle Flex talaga ang kumbaga parang na-highlight siya sa paningin ko. Parang gustong ko talaga siyang bilhin. Tapos yung pinakita ko sa asawa ko na ganito ang presyo, ganito ang ganyan, ano ba talaga? Ipupursue ba natin tong pagbe-breast pumping ko or magpo-formula na ba tayo? Tapos kina-calculate pa namin pag formula ganito na ang expenses natin. Iba pa ang diaper at saka iba pang needs nila. Yes. Oo. Tapos yun, sabi ko, eto na-monetize ako. Paano pag totoo ba to? Pag pumasok ba talaga to sa account ko, bilhin ko na to ha, si Freestyle Flex. Sabi niya, sige.
Nag-aabang pa ako nun ng sale. Hindi ko Oo. ano yun, September yata yun. July ako nanganak eh. July, August, September. So, 9-9 na sale. Oo, 9-9 na sale. Nag-less siya. Pero, ganun pa rin, mahal pa rin. Mahal pa rin siya. Pa rin, 5 digits pa rin. Tapos yun, check out ko. Tapos sabi niya, paano yan? Pag hindi ka na naman hiyang dyan, anong gagawin mo dyan? So, salamat naman sa Diyos at humiyang ako. Doon nag-start na ako mag-Magic 8 and Power Pump. So, grabe yung pinagdaanan. Pinagdaanan ko. Pero ano naman siya, yung parang worth it naman. Yes. Worth it naman siya kasi syempre para sa loved ones natin, para sa babies natin. Tas ngayon, di ko na malayan, 7 months na pala, magi 8 months na akong exclusive breast pumping. So yun, di ba? Imaginein mo na lang 3 hours lang ang interval ng tulog mo or ng pahinga mo. Nagpa-pump ka naman, iba pa yung sa gabi hanggang umaga. So ko na malayan, nagiging used na yung yung katawan ko sa ganung klaseng routine. Yes, oo. Talagang masasanay na lang. May maitanong ko lang kasi nabanggit mo kanina, di ba, nagkasugat yung yung nipple, yan. Ano ba, kunyari nagdudugo siya, is it still allowed? Kumaga, allowed pa ba tayo na magpa-dede kahit na may sugat yung ating nipple based on your on your knowledge and experience po? Based sa experience ko kasi iba kasi yung lakas ng suction ng bibig ng natin, ng bunganga or ng mouth ng babies natin kumpara sa 'di ba, sa pump. Kasi yung pump medyo nalo-lower pa natin yung settings eh. So based sa experience ko, habang may hindi talaga napalatch kasi sobrang sakit. Super sakit. Kahit pag nagpa-pump man ako, meron siyang nakukuha ding dugo, hindi ko siya binibigay. Kumbaga, tinatapon ko na lang. Oo, hindi ko siya binibigay. Oo, iba siya. Iba yung pinaglagyan ko sa milk na may dugo. Okay. Paano nyo po minanage na mag-exclusive breastfeeding or breast pumping yan? Habang may work po kayo. 'Di ba kayo po ay teacher? Tama po ba? Yes. Yes po. Bali ang ginawa ko po is since naka-Magic 8 ako, nag-invest na ako sa mga spare parts ng pump. And then, before pa man, in-anticipate ko na siya. Mga 2 weeks siguro or 3 weeks before ako nag-reinstate, nag-invest din ako ng hands-free cups na pump. Para at least kahit papano, hindi yung naka lang ako sa tabi para mag-pump, magtatago. Kahit nagde-discuss ako or nasa klase, nakakapag-pump pa rin ako. Ay, ang galing! Ano yung pinapasok sa bra? Yes, ini-insert siya sa bra. Tapos parang hindi na siya halata? Or hindi pa siya rin halata? Hindi naman siya halata. Yung mahalata lang siya kasi nasa labas yung motor. Meron pa rin siyang tubings. Meron akong picture eh. Meron akong picture niyan habang nasa klase. Tapos hindi ko iniba yung schedule ko. Modified siya. Basta lang every 3 hours pa rin yung interval ko sa pagpapump. Magic 8 pa din. Magic 8 pa rin. Tapos pag uwi, power pump, ganun. Paano niyo po inaral ito? Itong ganitong breast pumping, yung mga techniques mo po. Paano niyo po ito inaral? Sa power ng technology. Sumali ako sa mga community groups ng mga mommies, lalo na sa mga breast pumping mothers. Sumasali ako, tapos nagre-research kay Mr. Google. Yes. Napaka-importante rin ng support groups, no? Ang dami nating matututunan sa mga support groups. Yan. Totoo. Nakakatuwa, no? Marami share. Oo, no?
Yung parang Oo. feeling mo ikaw lang yung nakakaranas. Yung pala, may mga iba ring mommies na Totoo. nararanasan. Yes. Oo. Nakaka-amaze, no? Tapos Kasi, may oo. Sige, May. sige. Sige, Tapos continue. rin siya, parang brainstorming sa mga support groups. Kasi merong magtatanong, tapos may sasagot sa comment section na ganito, ganyan. So, di ba makaka-learn ka rin at the same time. Matututo ka sa post ng iba, no? Sa problema ng iba, matututo ka ganun. Yes, totoo. Totoo talaga, totoo. Sa ngayon, ano yung mga groups pala na sinalihan mo, Mi? Meron may i-share mo ba sa amin yung mga tingin mong groups na talagang tawag dito, na mare-recommend mo dyan sa ating mga viewers na? Ang dami, Mi. Ang dami kong sinalihan. Oo, ang dami kong sinalihan. Para lang talaga may reference ako. Na kasi 'di ba istorbo din pag nagtatanong tayo sa mga co-mommies natin. Oh, yes. Oo, nakakahiya, makaka-istorbo tayo. Hindi natin alam, baka busy din yung ibang mommies. So at least dun sa mga support groups, basa-basa ka lang kahit hindi ka masyadong active, sinner ka lang doon. O silent reader ka lang doon, 'di ba? Tuto ka na kahit papaano. Tapos mas maganda din pag nag-share din tayo kasi may matutunan din sila sa atin. Yes. Yun ang ikinaganda. Paalala lang din sa ating mga viewers, yung mga nakikita din natin sa mga groups, hindi po yan lahat totoo or ina-apply, 'di ba, Mi? Kumbaga, talagang sasalain pa rin natin. Lalo na yung mga tawag doon, mga superstitions. yung mga myth. Yung mga myth, yan. Medyo salain po na natin. Yung kunyari may problema ka sa tiyan, tapos sasabihin magtapal ka ng ganito, ng ganyan. Yan. Best pa rin na magtanong sa mga consultant. Yes. Nakakatuwa, nakaka-amaze lang na with a little bit of knowledge, tapos talagang determinado ka, you can achieve kung ano man yung mga gusto mong ma-achieve or yung gusto mong magawa para sa iyong mga anak. So, Mommy, I'm sure maraming parents out there na nag-aalala or nagsistruggle sa pag-increase ng kanilang breast milk. Ano yung ma-advise mo sa kanila? Actually, ang daming nagtanong din sa akin, Miss, dun sa page. Maraming nagtatanong kasi nga na-amaze sila sa supply ko, paano ko daw in-achieve yun. Ang ginawa ko is first nag-set ako ng goal. Kasi hindi mo rin ma-achieve yung gagawin, yung hindi mo siya ma-achieve wala kang goal. 'Di ba? Yes. So, kung goal mo na ganito, magbe-breastfeed ka until they win. Kumbaga yung mga babies until tumigil silang uminom ng milk mo. So kung yun ang goal mo, di start ka sa importante yung support within the family. Napaka-importante nun kasi lalo na pag meron hindi tayo lang ang nasa bahay. Syempre may mga kinalakihan tayong mga myth, mga superstitious belief. Yes. Oo. So dapat din pag nag-build ka ng support mo within the family, paalam mo sa kanila, orient mo rin kung para saan ba yung goal mo, hanggang kailan mo gagawin, kasi lalo na pag exclusive pumping, talagang babad ka sa pump. Babad ka sa pump, ang daming huhugasan, ang dami mong i-prepare, ang dami mong i-sterilize, i-dry, ganun, di ba? Dapat maintindihan yon within the family. Kasi kung hindi ka talaga magiging successful. Kasi di ba habang naguhugas ka, walang hahawak sa baby mo, lalo na ako, dalawa yung hahawak, dalawa yung mabantayan. Yes. Oo. Pinapaintindi ko dito sa amin, sa bahay, na ganito, pakihawak muna at ako'y maghuhugas, magpe-prepare pa ako ng pagkain nila, and so on, and pa. Tapos, yung sa gagawin mo, dapat din kasi may vitamins talaga. May vitamins kasi 'di ba, round the clock kang magpa-pump every 3 hours interval. So, at least man lang replacement sa mga nailabas mo para sa baby mo.
Yes. Ang daming natatanong sa akin, ano daw ang iniinom ko na vitamins. So, yung mga prenatal ko na vitamins, kinontinue ko. After noon, nag-switch, hindi na ako bumili. Nag-switch na ako dun sa sa Synthrome na postnatal Vitagamis. Kasi meron siyang, gusto ko siya kasi meron siyang DHA na content. Tapos sa mga umiinom daw ba ako ng pampaboost ng milk? Yes. Hindi, wala akong iniinom, lang yun, dagdag gastos lang yun. ang iniinom ko is ngayon, Milo. Champion, yung sa Energen, tapos yan lang alternate, yung mga tatlo. Mga dahon-dahon, yung mga gulay-gulay meron ka. Malunggay. Marami dito malunggay. Oo, pero ulam namin yan eh. Inuulam namin yan. Saka normal na, no? Oo, normal lang na pagkain. Tapos yun nga, yung sa i-ready mo yung katawan mo pag gusto mong i-achieve yung magiging oversupplier ka, kasi hindi madali pag nagiging oversupplier. Dapat may tendency kasi dyan na magka-mastitis kapag hindi mo na manage ng maayos yung oversupply mo. Madalas ako may magka-clogged ducts. Oo, lalo na pag po natin, ano po ba yung mastitis, Mami? Siya, yung bumabarang milk na hindi lumalabas. Kumbaga nagka-infection na siya. Magsa-start yan sa clogged ducts, baradong milk. Tapos pag hindi talaga yan nawala, yun, nagiging mastitis. So magkaka-infection siya, masakit yan. Yun ngang bumabara lang, may bilog-bilog, masakit. Oo, masakit. So yun, pag ganyan, gusto nyong mag-exclusive, mga mamis na nagkikinig sa atin or tumitingin, so mag-invest din sa mga kailangan, like yung hindi kasi yan naiiwasan na magkakabara yung dede natin. So yung meron namang sa Lansino, yung hot pack ba yun ang tawag doon? Yung yung ilalagay sa dede pag nagpa-pump. Oo, tas yung gamit ko kasi yung sa Lave na massage pads, lactation, warming na siya and may vibration. So yung ginagamit ko para hindi ko naiinitin, hindi ko palamigin. Hindi ko naranasan gumamit yan, Mi. Ngayon ko lang din yan naranasan, Mi, sa kambal. May ganun pala. May ganun. yung breast milk chiller, meron pala niyan. Ngayon ko lang din yan na-encounter, dati wala. Yung cooler lang na parang manicurista ang dala ko. Oo. Ayun. Parang manicurista, di ba? Yung nag-home service na manicurista. Yun lang ang dala ko dati. Tapos maganda yung gamit ko ngayon kasi ang tagal niyang mag-hold ng milk. Nasa 20 hours. Kaya niyang mag-hold ng milk for 20 hours. So, di ba? Napaka convenient sa part ng pumping inay. Yes. Kahit mapa-OT, no? Pwede. Oo. Mapa-OT. Pwede. How about yung mga breastfeeding mama naman po na working? Yan. Doon sila sa labas ng bahay, hindi sila work from home. Ano po yung ma-i-advise sa kanila? So, doon sa mga mama na na breastfeeding tapos working, stick lang sila sa schedule nila. Kumbaga, sabayan nila iti-take note nila yung demand ng baby kung kailan nagla-latch. Kasi for me, nung nagla-latch pa sila sa akin, nagpapump pa rin ako kahit nandito lang sa bahay. Let's say for example, latch sila ng gantong oras, 11. So after latch nila, rest muna ako ng at least mga 10 minutes, pump naman ako. Ganon. So pag nasa pag nasa work na sila, i-follow lang nila yung interval. Yun ang iti-take note nila, yung interval ng demand ng baby. So, ganun. Oo. Tapos, dun sa
depende kasi yun kasi 'di ba may mga nagtatrabaho na may mga ref sa bahay, sa workplace nila. Mm. So mas maganda yung ganun no? Kasi Yes. hindi ka naman problema. Hindi ka na bibili Paano? ng cooler. Oo, totoo. Kasi yung ano ba yun? Yung cooler bag. Oo. Wala akong tiwala diyan eh. Ang bigat pa pag natunaw na yung ice break. Oo. Di kasi siya masyadong malamig lalo na pag lumagpas na ng 8 hours. Ayun, baka Pero pwede na masayang rin siya. siya. Oo, pwede na rin siya kasi merong mura, mga 200 plus nakakabili na sila. So yun, kahit working, patuloy pa rin yung pag-pump kung gusto nilang magka-stash pa ng marami. Sa mga mommies naman na pagod sa working, di ba, syempre, hindi naman natin maiiwasan yun na napapagod sa work. Baka meron ka ring ma-advise, yun, para may pagpatuloy pa rin nila yung breast pumping or breastfeeding. So kahit pagod deserve naman nating matulog, magpahinga. Pero see to it lang, na-drained na yung boobs mo or yung dede mo, di ba? Kasi, oo, yung good sleep is equals to good output. So before matulog, before magpahinga, drain muna. Drain muna siguro tapos magpahinga ng bonggang-bongga. Ganon, para iwas engorgement. May iba na mo na ba na encounter mo na ba yung sinasabi na kapag engorged daw is gutom na yung baby? Hindi basta konting iyak ng anak ko, salpak na ako. Hindi na ako nakakaabot sa ganun na yung talagang lumalaki na kasi nasa bahay lang din ako, pandemic Oo. Kasi yung while having a research about breast pumping, yung breast engorgement is nakaka-low kasi yan ng supply. Yes, so sa mga mommies na nagbe-breastfeed or nagbe-exclusive pumping, yan po ang iiwasan. Yan ang na-encounter ko ngayon nitong almost a month nung March. Tapos hanggang nung April. Basta mga last week. Kasi nga nagpa-process ako sa papers ko for transfer ng station. So ang dami kasing requirements. Tapos need ko pang pumunta ng city. Yung pumping schedule ko nasisira. Hindi na ako every 3 to 4 hours. Minsan nakakapag-pump ako ng after 12 hours. Grabe yung engorgement. Oo, ang tigas-tigas. Tapos, yun, after nun, yung output ko na 8 to 10 ounces kada pump, nagiging 4 to 5 na lang or 4 to 6. Kaya pala sabi mo, nagre-relactate ka ngayon. Kaya ngayon, relactating ako. Oo, sana naman bumalik na yung ko. Yung dati kong output. Gaano ba katagal kaya yun? Yung relactating? Depende. Pag less than a week na nakikita mo na yung improvement sa output mo, na meron na siyang increase, yun, pwede na yun. Okay na yun. May pagkakaiba ba yun sa regular na na pagpa-pump or lactating? May pagkakaiba ba yung relactating? Yung relactating kasi is magma-magic 8 ka, magpa-pump ka ng 4 times or more. Oo. So yun, parang bumalik ako sa start. Kung kailan ako nagsisimulang mag-magic 8 at saka power pump. So yung relactating, parang siya, parang gagawin mo yung ginawa mo para mapalakas yung milk mo. So yun lang din yung steps. Yes, opo. Oo, tama lang. Tama. So ganun lang din ang ginawa ko. Tapos yung wag kalimutan yung rehydrate. Lumaklak ng tubig. Tapos yung may mga drinks na may electrolytes, yung Pocari Sweat or Sweat ba yun? Paano ba yung basahin? Pocari Sweat, ganun Gatorade. Pero yung may kakilala akong lactation consultant,
mas nirecommend niya yung Pocari Sweat. Okay, Kasi yung Gatorade daw may sugar. Okay. So yun, at least replacement. So before we wrap Mm-mm. up, last na po ito, promise. Advice nyo naman po sa mga may twins. Yan. May mga babies. Actually, may mga nag-communicate din sa akin na may twins sila. Oo, tapos yun ang mga sinasabi ko na gano'n, mag-pump 8 or more times a day. Tapos, wag pabayaan ang sarili. Siyempre, mag-vitamins, kumain ng maayos. Wag yung, kasi diba, yung ibang mommies natatakot tumaba. Pag nagbe-breastfeed. Ako tanggap ko na, charing. Tanggap ko na. Pwede naman magbalik alindog, 'di ba? After Yes, after o sacrifice muna. No, sacrifice muna kasi iba talaga yung appetite natin pag nagpapadede. Kasi yung normal lang. Sabay mo ba silang pag nagla-latch sila, sabay ba sila? Hindi. Nung nagpapalatch pa ako, merong time na magkasabay, merong din time na hindi. Depende talaga sa nila, sa feeling nila or sa mood nila kung kailan sila din. Bagay hindi naman sila laging sabay magugutom, no? Oo, totoo. Hindi siya. So parang sa mga twins na anak na kung gusto talaga nilang mag-breastfeed is yun, kahit nagpapalatch, after latch pump pa rin. Mas maganda nga yun yung nagpapalatch pa rin kasi pag after latch na nagpump, yun yung magiging stash na. Ang hirap kaya pag exclusive. Mahirap kasi kailangan may aabutin ka na output. I-reach mo talaga yung goal mo na dapat ngayon na pump. Dapat makaka 10 ons ako kasi sila nasa 4 ons na, minsan 5. So, ganun. Mabuti pa yung mabuti pa yung latch tapos pump. Kasi hindi ka na mamomroblema sa stash mo kasi busog na sila. Oo, tama. So, maganda talaga yun. So, yung ipapump, bali yun na yung stash mo. Ako ngayon, 2 na lang, 2 bag na lang. Talagang nauubos nila. Sila na nila yung 2 na lang. Mahirap. Ang hirap mahirap ng milk. Mag tabi ng milk. Kasi paiba-iba. Pero ngayon, nagda-drop sila kasi nagngingipin. Nako. Buti na lang din pala pumping kami. Napakahirap na may nagngingipin. Kinakawawa yun. Baka makagat makagat na. Oo, so ano pa ba? Meron pa po ba tayong yun na ba yun? Or ano pa ba? So kung gusto nilang magtanong, pwede nila akong i-follow sa page ko, #mommyhood. Meron din akong YouTube pero hindi ako masyadong active doon sa IG and Facebook page. Yes. Pwede silang magtanong sa akin, walang bayad. Sumasagot ako pag naka-online. Diba, bongga. Ayan po, nasa comment section po ang mga link ni Mommy Mini. I-click nyo na lang po yan at paki-follow po lahat at marami po tayong matututunan at nakakaaliw po yung mga contents ni Mommy Mini. Thank you, Thank you po. Yan, thank you po Mommy Mini talaga sa iyong time at sa iyong pagpapaunlak. Yan, masyado ko na yatang napahaba ang iyong gabi. Marami na nag-aabang, Charot. Ay, yes! Share ko na Yes! Sige po. Thank you po, Mommy Mini. Maraming salamat din. Thank you sa mga nanonood. Sana may natutunan kayo sa amin ni Mami Eds. Maraming salamat po, Mommy Mini. Natutunan ko po dito sa ating kwentuhan with Mommy Mini na kung may gusto tayo talagang gawin para sa anak natin bilang ina, magagawa natin Pag hindi natin alam, pwede nating arali. Tulad nitong breastfeeding, mahirap talaga ito sa simula. Lalo na kung katulad ng ibang mommies na hindi ka agad marami yung breast milk
na lumalabas, 'di ba? Talagang nakakapanik po 'yun. Pero kung may tiyaga, tapos inaral po natin, and then determinado po tayo, kahit hindi na lang tungkol sa breastfeeding kahit saan na lang po. Basta para sa anak po natin, kakayanin. And let us always extend kindness and support sa mga kapwa mommies natin, lalo na sa mga nangangailangan po nito. Kung tayo po ay may sobra-sobrang breast milk, pwede po natin itong i-donate sa mga nangangailangan. Or kapag meron po tayong kakilala na mommy or parent din na kailangan ng guidance, pwede po nating tulungan. At bubunot na nga po tayo ulit ng katanungan dito sa ating bunutan ng mga pang Miss Universe na katanungan. Lahat po ng ito ay mga common na question po sa mga parents na katulad natin. Yan. So, kung kayo po ay may sagot dito sa question na ito, and pwede nyo pong ilagay sa comment section or pwede mag-video din po kayo, gawa din po kayo ng reels, and i-comment nyo lang or i-send nyo lamang po sa amin. Yan. I-share po natin ang ating, ang ating mga experience, ang ating mga stories. Yan. Bunot po tayo ng isa. Ayan. What are your goals for this year? Goals. Actually, marami akong goals. Pero isi-share ko na lang yung mga ilan sa mga goals ko for this year. So, unang-una, syempre sa anak ko. Yan, ang goal ko for this year, magkaroon na ako ng time. Yan, para sa pagtuturo. Yan, sa anak ko. Kasi mag-4 years old na po si Josiah. So, mas gusto ko na maturuan na siya ng mga basics. Yan, mga ABCD, ganyan-ganyan. Though, pumapasok na po siya sa school. Pero, diba, iba pa rin yung turo ng isang ina. So, yun yung goal ko, na magkaroon ako ng more time na makapagturo ako sa anak ko. Another goal is magkaroon ng maayos. Yan, maayos na birthday yung anak ko. Kahit na hindi grande, pero ma-celebrate namin ng kahit intimate lang, ng masaya, itong 4th birthday ng anak ko. Sa goal naman sa akin, sa personal na goal, sa sarili ko, yan. Ang goal ko naman is mas marami pa akong matutunan para i-improve yung sarili ko. Not only sa business, pero para din sa pagkatao ko. Yan. And ang goal ko naman sa Amery, magkaroon ng magandang product this year na hindi lamang para sa mga cloth diaper moms and dads, maging kapaki-pakinabang at talagang magugustuhan ng mga magulang. And then, of course, goal din ng Amery na mas mag-grow pa compared sa 2023. Karoon pa kami ng mga bagong team members. So, we're looking forward sa mas maganda at mas masayang Amery this year. Ayun, yun po ang aking goals for this year. Yan. Kung napanood mo to, i-share mo naman yung sagot mo sa what are your goals for this year? Parang New Year naman itong question sa atin ng ating mahiwagang bunutan. Pero kasi sa mga parents, kung mapapansin nyo, yung sagot sa ganitong tanong, talagang mag-iiba siya compared dun sa nung hindi pa kayo magulang. So, nakakatuwa din po na sagutin natin itong tanong na ito ngayong mga parents na tayo. I-announce ko na rin po yung winner dun sa nakaraan nating podcast. So, congratulations, Mommy Steffi Chon! Yan. Mommy Steffi Chon, mag-message ka lamang po sa aming page para i-claim ang iyong prize. At sa mga mommies ngayon na nanonood, pwedeng kayo rin po ang manalo. Mag-comment lamang po kayo dito sa ating podcast tonight. Yan. Maraming salamat po sa mga nanood, sa mga nakinig. And next Friday po ulit, sana samahan niyo po kami. Bye!